Yato na sa wakas mga kakwento sa pagkapanalo ni Carl James Wonderboy Martin sa Mexico via 5th round knockout kontra sa Mexicanong si Ruben Tostado Garcia. Martin handang magsanay pa ng maigi para maging world champion. Cuadro Alas, it's my boy. Medyo na bad trip at may tinamaan ng real talk. Dito galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwento na! Napanatili pa rin na walang mantsa ang kartada ng Wonderboy ng Pinas pagkatapos na pinulbos ang Meksikano na si Ruben Tostado Garcia. Sa mismong baluarte pa ni Garcia, pinagapang ni Wonderboy ang kalaban. 5 mga rounds lang ang kailangan ni Wonderboy para masagap at makuha ang diskarte ng kalaban at naghintay na lang ng tamang pagkakataon at ginawang turtado itong si Tostado. Sino nga ba ang mag-aakalang ang lagpas 2 pounds sa super bantamweight na si Tostado? Wasak pa rin ni Martin sa loob lamang yan ng 5 mga rounds. Medyo masasabi nga nating may partida si Wonderboy dahil si Wonderboy sa final weigh-in ay tumimbang ito ng 122 pounds. Pero sa laban mga kwento, bagamat nagtagumpay si Wonderboy, pero may mga napuna ang mga boxing fans sa laban. Dahil tila ba, na-expose itong si Martin at nakakatama ng mga solidong kombinasyon ng rank 650 na Meksikanong kalaban. Kaya paano na nga kaya raw kung si Filipos Ngitumbo ang kanya nakaharap? Sa early rounds mga kwento ay nakakakonekta ang Meksikano kay Wonderboy mula sa patama sa katawan at pati na rin sa mukha. Kitang-kita na mas kontrolado ng kalabang Meksikano ang kanilang bakbakan. Ang mas nagbibigay ng pressure sa laban ay ang Meksikano, habang itong si Martin naman ay yung palaging matras na dadala sa lubid at nako-corner. Pero kahit na nasa lubid itong si Martin ay may mga solidong isa o dalawang mga pasundot-sundot naman ito sa kalaban. May pagkakataon pa na naka-low blow itong si Wonderboy at nagreklamo ang kalaban. Pero umatake pa rin si Martin pero hindi nakatama at mundi ka nang lumusot sa lubid. Marami ang nagsasabing ang ipinakita ni Martin ay hindi pa sapat para laban para sa world title fight at ang naghihintay sa kanya na kampiyon ay walang iba kundi ang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Yan naman mga kwento. Ito ang naging mensahe ni Martin pagkatapos ng kanyang tagumpay. Bago po ang lahat, magpapasalamat po sa ating Ama sapagkat iningatan niya po ako at ang aking team sa bawat laban ko. Nagpapasalamat din po ako sa aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na si Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po sa lahat ng kapatid namin sa Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Thank you so much kay Sir Sean Gibbons at sa family niya na nagbigay ng oportunidad sa akin na lumaban sa ibang bansa. Nagpapasalamat ako sa aking team Wonderboy. Maraming salamat sa mga suporta at nagtitiwala sa aking kakayanan, sa mga fans ng boxing at sa mga tagay-Fugao at Cordillera na aking mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Masisikapin ko pa po sa susunod upang maging isang ganap na world champion balang araw. Sulid North. Mga kakwento, medyo nainis ang admin ng Cuadro Alas, it's my boy na Facebook page sa nag-comment sa kanyang ibinagi na video. Sparring kasi ito ni Cuadro Alas at ni Milan Milindo. Ito ang mensahe, babasahin ko. Ay sus, kung tutuhanin niya ni Milindo, babagsak ka talaga. Buwelta ng Cuadro Alas, akala mo dadami followers mo sa pinaggagawa mo. Tambalulo ka pala, sparring lang yan. Anong nangyari sa'yo dyan?
Oo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Don Focus, kay kakwentong Renato Calanok, kay kakwentong Roldan RCP, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.